Ngayon pa lang, masusi na ang pagkilati si Nanay Vilma sa mga kakandidato sa May 2025 eleksyon. Bawat impormasyon at kwalifikasyon, kanya raw na kinikilatis. Yung makatao, maka-Diyos, yun ang importante. Kasi ma'am, kasi po ma'am. At least alam niya kung ano yung mga pakiramdam ng mga tao. At saka yung takot siya sa Diyos. Takot siyang gagawa ng masama. Makakatulong pa raw kay Nanay Vilma ang pagsisimula ng campaign period para lubos na makilala ang mga kakandidato. Sana yung mga tumatakbo ngayon, hindi lang nila kilala yung mga tao pag camping period, ngunit pag natapos na yung pangangampanya, wala na, hindi na nila kilala yung mga nagboto na sa kanila. Simula kasi February 11 o bukas, Martes, magsisimula na ang campaign period para sa senatorial aspirant at party list group. Sa mga panahong ito, maidedeklara na tumatakbo na nga sa posisyon ang mga ito. Kaya ngayon pa lang, nagbabala na ang COMELEC sa mga susuway sa campaign rules. Kabilang na riyan ang paglalagay ng poster sa mga hindi otorisadong lugar. According to the resolution, voluntary dapat yan, no? By February 8, dapat sila mismo ang magtanggal ng mga campaign posters na ito. Pero kung sakaling hindi nila gagawin yun, susulatan namin sila. And calling their attention to remove this kasi it's a violation of our campaign. Kaya naman, ipinag-utos na ng COMELEC Baguio sa ilang mga establishmento sa lungsod na tanggalin na ang mga election material. Actually, as early as January 27, that was 1 week ago, no? As early as January 27, we wrote them a letter because it appears na walang permit yung mismong poster. I'm not talking about the substance of the poster. Pero if you erect kasi a poster sa billboard, kailangan may permit ka dito sa local government. It appears na walang permit that was secured prior to the installation of this poster. And of course, since it is undeniably a campaign poster, no, kailangang tanggalin din nila ito. Mahalaga raw na ngayong eleksyon na maisaalang-alang ang 10 tips ng COMELEC para sa pangangampanya na nakapaloob sa Resolution Number 11086. Una, gumamit ng election propaganda na naaayon sa batas. Gumamit ng election propaganda na environmentally sustainable. Gumastos lamang ng kung anong pinayagan. 3 piso sa bawat botanteng nakarehistro at 5 piso naman para sa mga kandidatong walang political o walang suporta mula sa political party. At 5 piso din kada botante para sa political at party list group. Magpaskil lamang ng legal campaign materials sa authorized common poster area. Kabilang na dito ang pribadong lugar na may pahintulot mula sa may-ari. Bawal ang pagpapaskil sa pampublikong lugar. Huwag bumili ng boto. Tanggalin ang ipinagbabawal na propaganda materials bago ang campaign period. At pagsunod sa mga patakaran sa paggamit ng social media, artificial intelligence at internet technology sa digital elections campaign. Dapat narehistrado ang social media accounts na gagamitin sa COMELEC. Dapat nakadisclose ang mga paggamit ng AI at pag-iwas na sa ipinagbabawal na gamit. Panghuli, dapat sundin ang mga sizes ng mga campaign materials na aprobado lamang ng COMELEC. Jose Robert Inventor, RNG News.